Hello everyone, this is Teacher Juvie and I will be your guide for today's lesson. Sa nakalipas na taon ay napag-aralan mo na ang pagpaparami o multiplication sa pamamagitan ng repeated addition, counting by multiples, at ang parehong jump sa number line. Sa araling ito ay mas lalo mo pang matututunan ang pagpapakita ng pagpaparami ng bilang na 6, 7, 8, at 9. Upang lubos na maunawaan ang araling ito, kailangan nating basahin at unawain ang sitwasyon. Si Carla ay may iba't ibang krayola sa kahon. Mayroon siyang 2 berde, 2 pula, 2 dilaw, 2 asul, 2 pink at 2 dalandan. Ilan lahat ang krayola niya? Narito ang mga larawan ng mga krayola ni Carla. Siya ay may 2 green, 2 pula, 2 asul, 2 dilaw, 2 pink, at 2 dalandan. Kung ating bibilangin lahat ang krayola ni Carla, siya ay mayroong 12 krayola. Ngunit paano natin maipapakita ang pagpaparami ng mga bilang ng krayola ni Carla? Atin munang sagutin ang mga sumusunod na tanong batay sa ating binasang sitwasyon. Ilang pangkat ng krayola mayroon si Carla? Si Carla ay may 6 na pangkat ng krayola. Ilang krayola mayroon sa bawat pangkat? May 2 krayola sa bawat pangkat. Ilan lahat ang krayola? 12 krayola lahat. Isulat natin ng paulit-ulit ang pagdaragdag. Dahil sa bawat isang pangkat ay may 2 krayola, kailangan nating ulit-uliting pagsamahin ng 6 na beses ang bilang na 2. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Kapag ating pinagsama-sama ang 6 na 2, ang magiging sagot ay 12. Magsuri pa tayo ng iba pang halimbawa. Ano ang inyong nakikita sa larawan? Tama, mga iba't ibang uri ng bola. Ilang pangkat ng bola ang inyong nakikita? Bilangin natin isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mayroong 6 na pangkat ng bola. Sa bawat pangkat, ilang bola ang inyong nakikita? Tama, may 3 bola sa bawat pangkat. Kung inyong bibilangin ang mga bola, ilan ito lahat? Bilangin natin isa-isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, at 18. Kung ganon, may 18 bola lahat. Paano naman natin maipapakita ang pagpaparami ng bilang ng mga bola? Maaari tayong gumamit ng repeated addition. Dahil sa bawat pangkat ay may 3 bola, ating paulit-ulit na pagsasamahin ang bilang na 3 ng 6 na beses. Bakit 6 na beses? Dahil mayroong 6 na pangkat. Kaya kung ating pagsasama-samahin ang 6 na 3, 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 ay equal sa 18. Kung atin naman itong ipapakita gamit ang multiplication sentence, 6 na pangkat, i-multiply natin sa 3 bola, ang ating sagot ay 18. Magsuri pa tayo ng iba pang halimbawa. Ang inyong nakikita sa larawan ay 6 na kuneho, 6 na kambing, 6 na ibon, at 6 na palaka. Ilang pangkat ng hayop ang inyong nakikita?
Bilangin natin. 1, 2, 3, 4. May 4 na pangkat ng hayop. At sa bawat pangkat ay binubuo ito ng tig-6 na uri ng hayop. Kung isusulat natin ang repeated addition sentence, 4 na beses nating pagsasama-samahin ang bilang na 6. Bakit 4? Dahil merong 4 na pangkat at sa bawat pangkat ay may tiga-6 na hayop. 6 plus 6 plus 6 plus 6, ito ay 24. Ang katumbas naman nito sa multiplication sentence ay 4 na pangkat i-multiply natin sa 6 na hayop. Kaya ang sagot ay 24. Tingnan pa natin ang iba pang halimbawa sa ibaba upang lubusang maunawaan ang pagpaparami o multiplication ng bilang na 6, 7, 8, at 9. Basahin natin ang sitwasyon. Si Mel ay bumili ng 9 na kahon ng donut. Kung ang laman ng bawat kahon ay 8 pirasong donut, ilan lahat na pirasong donut ang nabili ni Mel? Narito ang 9 na kahon ng donut na binili ni Mel. Sa bawat kahon ay may tigwa 8 piraso ng donut. Kung isusulat natin ang repeated addition sentence, paulit-ulit nating pagsasama-samahin ng 9 na beses ang bilang na 8 at ito ay 72. Kung isusulat naman natin ang multiplication sentence, 9 na kahon i-multiply natin sa 8 bilang, ang sagot ay 72. Ibig sabihin, may 9 na kahon at sa bawat kahon ay may 8 donut, kaya mayroong 72 na donut si Mel. Subukin natin ang pagsasanay na ito. Ibigay ang tamang sagot gamit ang repeated addition. 7 times 6. Ibig sabihin, 7 pangkat ng tig-6. So, magiging 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6. Ito ay 42. Sulat natin sa repeated addition ang multiplication sentence na 9 times 3. Ibig sabihin, 9 na pangkat na tig-3. 9 na beses nating pagsasama-samahin ang bilang na 3 at ang sagot ay 27. Ibigay naman natin ang katumbas sa repeated addition ng multiplication sentence na 8 times 5. 8 beses nating pagsasama-samahin ang bilang na 5, 8 pangkat na tig-5. Kapag pinagsama-sama natin ng 8 beses ang bilang na 5, ang sagot ay 40. Isulat naman natin ang multiplication sentence na 7 times 8. Ibig sabihin, 7 pangkat na tigwa 8. Kaya 7 beses nating pagsasama-samahin ang bilang na 8. Ang sagot ay 56. Tandaan na ang pagpaparami o multiplication ay maaari din nating masagot kung gagamit tayo ng paulit-ulit na pagsasama o addition. Thanks for watching this video. Hit like if you learned from this video and don't forget to subscribe on my channel. Thank you so much.